Dwaping kari, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Tumatak sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matuuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is being brought to you by
JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort. Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Learn Pure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Victorino Bitong Daria. Ayan, magandang buhay mga kaagapay. Isa na namang oras po na pagsama-sama. And today mga kaagapay sa umaga is Thursday, adlaw ni na Martes and December 2. Ayan, brownout sa kanina po. Kaya pasensya na po mga kaagapay. Medyo na late po sa tuyang programang kaagapay sa umaga. At syempre, sa lahat ng tulong distrito kang Sorsogon City, East District, West District, and Bacon District, magandang buhay po sa ating lahat. And mga kaagapay, eto na naman po kasama ko man ulit ang napakasipag na kagawad kang Barangay Balete, si Kagawad Dante Jata. And syempre, as isa sa mga pinangako namin sa inyo last week na muli nating makakasama si Dr. Jose Maria Alindugan kang City Veterinarian ng City po. Good morning and welcome po sa Kagapay. And Mari, good morning. Yes, good morning Province of Sorsogon, good morning City of Sorsogon, Bacon East and West District. Siya nga, sabi nga ni Mari kanina, ngayon lang, igwagaray po kita kibisita, tangani po maipailawanag, masuysuita kung ano po ini na piga tatao sa tuya or ini po na batas na inano po kana city government na kung saan po magayunon ini na programa Mari because digdiga ang kalaklan na nangyayari ang aksidente so ayan po abangan po ninyo iyan dahil in just a few minutes isusoy po sa tuya ni Doc kung ano po ito na do's and don'ts bilang kita po na mga pet owners, Yes. Happy birthday po muna sa tuya na Provincial Tourism Head si Sir Bobby Gigantoni. Yes, And sa gabos na may mga birthdays, Mari, of course. And congratulations kay Sir Bobby, napakaganda, isang matagumpay, Successful. Kagabi. Officially pinailawan na po Kasubanggi ang mga Christmas light dyan sa Capitol. And thank you so much sa ama kang probinsya kang Sorsogon Governor Buboy Amor. And sinang man sa inakan syudad. Yes, and congratulations syempre. At saka ito mayroon tayong good news. Alam po natin madlang people, mga kaagapay na sobrang stress ang mga kababayan natin dahil dito sa in-announce ni ni Sec ni Ma'am Tinay na 500 budget. Mamaya na yan itakel. Bigyan muna natin ng pagkakataon si Doc. Kasi ako, Si Doc muna yes. kasi kailangan maiparating or habang may mga tagapakinig kita or ni Doktor ang programa kang syudad kang Sorsogon Na-excite Mare. lang ako, Mare, kasi may good news kagabi si Mayor Esther Amor na wag tayong mag-alala kasi yearly itong ginagawa dito sa Sorsogon. Kaya hindi kami stress sa 500 dahil meron po kang regalo ang aming mahal na ina every December ang Noche Buena package. Kaya wait lang Abangan po niyo kayo. po yan. Abangan nyo yan. Yan. Ayan, good morning Doc and welcome ulit sa Kaagapay sa umaga. Good morning po, ma'am, and good morning Yes. Kagawad. Apa, Good morning apa. po sa gabos na tagapakinig po nindo. Apo, Yes. ayan. And congratulations Doc sa napakatagumpay at napakarami pong mga pet lovers. Ang dami pong may mga alagang aso ang naka-avail sa indong programa sa Bacon District ng last week. Friday. Opo. Salamat po, ma'am. Opo. And gabos po ng mga taga-Bacon na sobrang pasasalamat din po sa opisina nindo. And pwede mo, Doc, ikwento yung nakaraang activities nyo doon po sa Bacon District. Sa Wanga. Yes po, ma'am. Nandun po kami sa Sawanga last Friday. So, naggandak po kami ng serbisyong veterinaryo sa baryo. Ito po yung programa po ng city government under po ng City Veterinary Office na dadalhin po natin lahat ng serbisyo ng veterinary office sa mga malalayong Barangay. barangay po natin. Kasi para naman po kahit papano
maka-avail po sila ng services natin na hindi po nila kailangan pumunta po dito sa Proper. city proper po. So yung ginagawa po ng city government is dinadala po natin sa kanila yung servisyo natin ng City Veterinary Office. So para i-avail po nila na kumbaga nandun na lang po sa barangay nila. Ayan, Ayan. para maklaro ito, Mari, sa mga pet owners, sa mga pet lovers, lalo na po, ano ang pigigibukan sa tuya na City Veterinary Office, no? Iyan po ang dadagdagan ko ang pigsabi po ni Doc. Ang Veterinary Office sa panginginot po ni Doc Alindugan, pigbababa na po nindangon yan kung ano po ang programa kang syudad kang Sorsogon manungod po digdi sa mga ayam. No? So ngunyan tabi, Doc, nasa sa imo pong microphone gabos na dapat po na maipaabot niya to sa satuya na mga tagapanood, no? Na kung ano ang programa na talagang pigduduunan ni Mayor Esther Amor, and of course sa opisina po ninyo. So good morning po muli. So ang pinaka-kuwan po natin ngayon dito sa under ng City Veterinary Office is unang-una po kailangan na po natin ma-eliminate yung rabies po dito sa syudad natin kasi alam naman natin na yung rabies is talagang deadly yan. Once tinamaan ka niyan, lumabas na si signs and symptoms, wala nang balikan yan. Kaya kami sa city government talagang kahit maraming nagagalit sa ginagawa namin, alam namin may mga nagagalit, pero alam namin na mas maraming natutuwa. Yes. Alam namin na mas marami yung suportado kami sa ginagawa naming kampanya laban sa mga irresponsible pet owner. Owners. So, kaya kami unang-una, ako po mismo nakikiusap sa inyo. Maging responsable po kayong nagmamay-ari ng aso. Paano ba nating masasabing responsable po tayo? Unang-una po, pabakunahan po natin ang mga alagang aso natin laban sa rabies. Pangalawa, siguraduhin po natin na yung mga alaga nating aso o pusa nasa tamang lagayan, tamang tirahan, malinis, may pagkain, may tubig, at wag po natin hahayaang pag-alagala sa mga pampublikong lugar. Pangatlo po, iparehistro po sa syudad sa City Veterinary Office ang inyong mga alaga. Tandaan po natin, ayoko naman po sana na sa mga susunod na araw, magagalit kayo sa amin kasi mai-issuehan namin kayo ng citation ticket. Ayaw po namin mangyari yon. Kaya lang kung hindi po tayo susunod sa batas, sigurado po may issuehan po kayo ng citation ticket. Ano po? So, wag po nating sabihin na, ay, hindi ko naman alam yan. Tandaan po natin, ignorance of the law excuses no one. So, Tama po. kaya po, hanggat maaari po, hanggat may oras pa po kayong magrehistro, magpabakuna, sinupin ang inyong mga alagang hayop, gawin na po natin. Wag na po nating antayin na tayo po ay may issuehan pa po ng citation ticket. Ang City Veterinary Office ay nandito lang para bigyan kayo ng serbisyo. Kung kailangan puntahan yung mga alaga nyong aso sa lugar nyo, pwede kayo mag-request sa opisina namin para mabakunahan laban sa rabies. Ngayon naman, kung magpaparehistro po kayo ng mga alagang aso o pusa nyo, hindi nyo naman po kailangan dalhin sa amin sa opisina namin kasi yung iba kasi may nagsasabi na paano daw, mahirap ba dalhin? Hindi nyo po kailangan dalhin sa amin. Picturean nyo lang po yung front and side view ng inyong mga alagang aso o pusa, dalhin yung vaccination card sa opisina namin, then magparehistro po kayo doon. Wala po kayong dadalhing alaga. Picture lang po yung kailangan namin at yung vaccination record ng alaga nyo po. So, wag na po tayong magdahilan na kesyo ganito, kesyo ganon. So, gawin na po natin yung nararapat. Kasi alam naman natin, yung mga pag-alagalang aso, yung mga walang bakunang aso, maraming perwisyong pwedeng maidulot sa ating mga tao. Tandaan po natin, yung mga alaga po natin is hindi po tulad ng pag-iisip natin meron tayo. Yes. So, maging responsable po tayo. So, wag niyong sabihin na, lumabas yan kasi. Mahilig kasi lumabas. Tandaan po natin, mas mataas po yung antas ng ating pag-iisip na mga pet owner. So, kung maaari po, gawan na po natin kung ano yung tama at dapat.
So maraming salamat po. Ayun. Ha? Ito, good morning kay Ma'am Madonna Gumalgurota. Good morning po, Bicol TV Sorsogon. Nanonood po kami from Laguna. Ito, may mga nagtatanong po, Doc, bakit daw po hindi gawin sa barangay ang pagpaparehistro para madali po ma-identify at para lahat ng mga lahat sa mga residente na may mga alagang aso ay maparehistro, hindi yung paisa-isa na pupunta doon sa inyo. Okay pa. Magandang katanungan po yan, ma'am. Actually po, pinagawa na po namin sa barangay yan. Last year pa po. Mhm. Sadly Ayan, po, last year pa daw po. Sadly po, hindi po lahat ng barangay nag-comply. Mhm. So, pinagawa na po namin yan. Hindi naman po lahat ng barangay is nagko-comply po. Minsan po, may mga idadala sa amin, mali-mali po yung entry kahit tinuruan na po namin. Nakailang balik na po kami sa barangay since last year po. Pero ganun pa rin po yung resulta. So, kaya nag-decide po kami na kami na po mismo yung magparehistro. So, ngayon po, ngayong darating na taon po, sasabayan po namin yung magbabakuna laban sa rabies ng pagrehistro po. Pero yung pagpaparehistro po namin ay sa isang lugar lang po. Kasi hindi po pwedeng magdadala kami ng laptop, magdadala kami ng printer, magbabahay-bahay kami. So hindi po pwede yun. Grabing hirap ang Yes po. So maglalagay lang po kami ng isang registration site sa bawat barangay po. Magkukan po kami ng kung anong araw po kami pupunta dyan para makapagrehistro po kayo. Kung sasabihin nyo naman po sa amin na Sabado at Linggo, Sabado at Linggo nyo gawin yan kasi wala kaming trabaho, tandaan nyo po, 64 barangays po yung kinikater namin. Kung gagawin namin ng Sabado at Linggo yan, yung isang taon hindi po namin kakayanin yon. Yes. Kaya ginagawa po namin yan araw-araw, Monday to Friday. Ano naman ba ginagawa nyo pag Saturday? So may iba pa po kaming gawain. Yung mga livestock naman po na, tandaan po natin, yung trabaho po ng veterinary office ay hindi lang po nakatutok sa aso't pusa. Meron din po tayong mga livestock. Pag sinabi natin livestock, meron tayong kalabaw, kambing, tupa, manok. So yan po is parte din po ng trabaho ng City Veterinary Office is manggamot, i-maintain ang kalusugan ng mga hayop natin dito. At the same time, meron din po tayong slaughterhouse. So dyan naman sa slaughterhouse natin, sinisigurado naman natin na yung karning kakatayin is kumbaga fit for human consumption. Yes. Opo, kaya mga kaagapay sa umaga, hindi lang po ang City Vet po nakatuon sa mga aso. Itinapik po namin ito dahil napakarami nung nakaraang pang problema sa mga aso na nakarating sa atin. Lalo na ngayong panahon ng holiday season, talagang matututok din po sila diyan sa sa slaughter, sinabi dahil nga panahon ng kailangan ngayon ngayon ang mga karne, ang baboy Kaya salamat, Doc. Ito pa, good morning kay Kagawad Amang Liwanag dyan sa Barangay Burabod. Ito, Doc, sa roon ng mga reklamo kang residente kang Barangay Bukal-Bukalan, I'm sorry, sa Purok 3. Opo, good morning kay Kap, dyan, Kap Lachika, po, na dakulon po ang mga buhi na ayam dyan sa Barangay Bukal-Bukalan, lalo na po sa Purok 7, na sa mga residente, kapitbahay mismo niya nirereklamo na doon pasintabi po sa mga nagbe-breakfast sa adlaw na ini. Then ang sinisisi po nila ay yung city government na bakit hindi lumalabas sa kanilang mga aircon. My God. Narinig po natin kanina si Doc na mismo po dapat mag-umpisa sa barangay. Kasi mas Doc, anong masasabi niyo po dito sa Yung kapitbahay sinasabing- niyang nirereklamo niya, wala daw Hindi daw po kami lumalabas sa aircon. sa aircon nyo. Nakakita na po ba kayo sa opisina namin ng Oo. mapuputi? Lagi pong nasa field yan. Ang veterinary office po is kampo yan, mga field worker. Kung may tao man kami sa opisina, sila lang po yung mga admin staff po namin na nangangasiwa po ng lahat ng mga documents po ng aming opisina. Regarding naman po dyan sa mga reklamo, kaya po tayo nagpapatraining sa mga barangay, nagbigay ng catching net. Kasi pag may mga cases po na ganyan, is ma-actionan po agad nila. Ma-actionan po agad ng barangay, hindi na po kailangan tumawag sa amin. Kasi pag tumawag pa sa amin, malayo pa yung Yes. panggagalingan namin. Baka pagdating namin doon, wala na. Wala na. So, kaya andyan po, kaya nagpa-training po tayo sa mga barangay. Tandaan po natin, ang Republic Act 9482, also known as Anti-Rabies Act, isa po sa implementer niyan is barangay. Tandaan po natin, isa po sa implementer niyan barangay. Yan po is na 9482 is tulong-tulong dyan. City Vet, DILG, PNP,
hindi lang naman po gawain ng veterinary office yan. Gawain po yan ng mga nabanggit kong ahensya ng gobyerno. Ngayon, sino po ba yung pinakamalapit sa lugar na yon? Barangay po, di ba? Sabi nga nila, di ba, meron naman tayo, yung first line of defense lagi natin is barangay. Kapag kasi barangay ay ningas kugon, kapag kasi barangay ay hindi marunong sumunod, wala po talaga mangyayari. Sa amin po willing po kami tumulong sa lahat ng barangay, pero sana naman po yung barangay is maki-cooperate. Yes. Opo. Hindi po lahat ng barangay is very cooperative. May mga barangay po talagang pasaway, may mga barangay naman pong cooperative. Alam po nila yan kung sino yung mga cooperative. Kasi kung itatawag nyo sa amin yan, anong oras pa kami darating dyan kasi may distansya. Oo. Pero kung kayo mismo sa barangay level ginagawa na yan, sa barangay level pa lang sinisinop na yung aso, ginagawa talaga yung obligasyon nila na pagrerehistro, mahigpit na pag-i-implement ng batas, wala po sana tayong problema eh. Yung iba kasi natatakot baka hindi na daw sila iboto next year eh. Ayun, walang mga political ano. Sana wag natin pairalin yon. Nandito tayo para magsilbi. Very Hindi good. para isaalang-alang yung boto ng isang interest. tao. Hindi dadagdagan ko po yan. Sana naman po tayo na mga nasa barangay. Sa barangay tayo na mga nandyan, wag naman nating lahat ibibigay ang pagsisisi or ang lahat na ano ang pigigibo kainin ng mga barangay officials, ano ang pigigibo kan mga nasa city. Dapat po kitaan manginotan, no? Kasi po, sabi nga ni Tapermi, kung kita po responsable na pet owners, no need na po kita na magparaharapot or magparasirisihan. Iyo, ang saro po na improvement kan barangay, nasa satuya po gabos. Nasa satuya, nasa kasararo niya to. Kasi po, kung gabos po yan, isisisi niya to sa barangay, isisisi niya to sa mga taga-city vet, anhapot niyan, ikaano man po sa naging responsibilidad mo. Di ba? Huwag niyo pong isisisi paratis sa amin. Hindi namin inaano na hindi kami gumagawa ng trabaho namin kasi nandyan kami, nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagbigay ng posisyon para mailagay kami dyan. Ginagawa namin ang lahat para po yan sa atin lahat. Para sa kapakanan ng lahat, kapakanan ng mga passers-by. Tama, Doc? Ang ano ko lang lagi sa inyo, ilagay natin lagi sa isipan natin. Huwag niyo laging questionin ang mga nasa barangay, huwag niyo laging questionin ang mga nasa city hall. Ang kami rin nagtatanong, ano man po ang iambag ninyo sa barangay para po sa kapakanan kan sa tuya ng mga kaakian na daiki may madisgrasya. Yes, oo. Tama po 'yon. Tama po ang sinabi ni Kagawad, sayo pa po 'yon. Kita po mismo sa sadiri nato, aram nato kung igwa kita pigigibo na tama o mali. Araman nato na ang pagbuhi kay ayam is mali. Nata pagpaparagibuon pa nato. So sige man kasurumat-sumat. Ilingon man nato sa sadiri nato kung kita nagigibo sin tama o mali. Para sa napagpapabuhi kang mga ayam. Tama si Kagawad. Kita bilang mga residente gibuon man nato so tama. Kasi iyo naman lang yun. So pagibo nindo kitama sa lugar nindo, iyo na lang yun sumatatabang nindo sa Sarong barangay dakulaon manindo. na ambag. Kung dakulaon tabi ninyo na ambag sa barangay. Kasi aram mo sa totoo lang tabi, Doc, Mare, kung pirmi na lang po kita maghapot, mag-question ka na sa tuya ng mga kairibahan sa council sa barangay. Dahil po kita pag-unlad. Dahil kita pag-uswag. Lalo kitang nagpapasiring digdi kasi ang barangay po yaon ang gabos ng mga problema pigigibuhan taki solusyon. Kaya magtarabangan po kita, magkasararo. Permite ayang pigsasabi, magkasararo kita. Kung igwa po kinagdidiyan ng mga taga-certivet, accept taron ta po yan. Kung ano po sa indang mga daradara na para sa kapakanan kan barangay, kapakanan kan gabos, well, gibuhon ta po. Yes, opo. Ito dagdag ko ha. Oh, sorry, magalit na pong magalit. Totoo po 'yun. Realidad to na may mga tagsadirihum po nin ayam na talagang tinotolerate, talaga sila mismo po talaga ang nagpapalabas ng kanilang mga aso para doon po ipopo sa labas. Kaya nga po nagagalit ang ating mga kapitbahay. Kaya nga po tayo siguro kakaibat na 'yon na pag kita once na nag-alaga, aram po naton ang satuyang responsibilidad bilang pet owner. Ano po, wag na yung
alam ko, Dok, meron kasi, experience ko yan, pero lagi kong nakikita yan, na pinapalabas niya gabi-gabi yung kanyang aso para doon niya ipapapupo sa kalsada. Nag-alaga ka ng aso, hello. Alam mo ang inyong responsibilidad. Kaya wala po tayo, tama si Kagawad tsaka si Doc. Nasa barangay level po nag-uumpisa. Tsaka tama si Doc kanina na hindi naman po lahat ng mga barangay official. May mga pasalamat po tayo. Napakaswerte ng mga taga-barangay Balete at may isang Kagawad Dante na napakasipag. Pero hindi po namin nilalahat sa barangay na talagang may mga hugakon. Sorry sa words, may mga hugakon. Kaya siguro, at ito naman, di natin na masisisi itong mga kabarangay natin na dinadaan sa SOCMED ang pagrereklamo, dahil hindi nga po talaga pinapansin ng mga barangay official ang kanilang mga reklamo. Tama naman si Do kanina, baka maapektuhan ang kanilang dyan sa kanilang barangay. Malapit na naman po talaga ang election. Speaking of that, ako tabi, Doc, Mare, sabi ko nga ni, kung iyan ang maging kapalaran ko sa pag-impose ka iyan, thank you. Thank you. Kasi, ba't kaya isa-sacrifice ang kadaklan? Yes, opo. Di ba? Ay, ako sabi ko nga sa ganyan ang mga mindset hindi, sa'yo. kasi Kagawad. aram mo, pag lagi kitang mag-iisip kang mga arog ka iyan, aram mo sa totoo lang, hindi makikatultulan ang satuyan na barangay. No? Kasi Dahil ako na hindi. Kagawad, ano kayo tabi ang committee mo sa Committee on Health po. health? Oo. Pirmina mo yung kahapon magbakuna. Yes. Hindi naman ganyan. Sa yan sa kuha mo sa pag magmabakuna kami duman sa Barangay Balete, permi mo yan maabutan. Ano mingo niyan, Dok Hone? Tabi, ipaabot ko na ini sa imo niyan, ha? Kami nira salamatunon Kapitan Obo and of course sa Barangay Council. Awat mi na ini na pigpo-problema kap ay Doc. Paano tabi kaya ninyo kami matabangan na ini na mga stray dog? Ini kasi na stray dog, wala kay may kag sa diri kayan. Ang nangyayari kaya kasi Dog tabi ay Doc. Ang dati iyan ang mga nangungupahan sa Balete na once na naghali, Hindi kasama yung mga alaga nila. Amo po yung tabi Kagawad ang kay kahalagahan sin pinapagibo po baga namo na dog registration. Kasi di da po nato ma-identify kung sa sayong barangay kung sisay po talaga ang matuturing nato na kumbaga totally stray, wala na po kay mga tagsadiri po talaga. So amo po yun ang kaimportantihan sin dog registration na pagpapagibo naton po sa bawat barangay. Kasi once na-identify po nato si stray dog, pwede po kita mag-request sa veterinary office declaring this certain number of dogs is totally stray. No owner na po. So yan po is pwede na po nato kuwaon. Opo. Kasi amo po ang purpose naton sa di. Kasi ang mga totally stray po, kuwaon na po nato. Ang mga tagsadiri ay ang mga ayam po na igwa talaga sin tagsadiri kaya lang pabaya. Amo po ito dapat issue nato citation ticket. Yes. Dahil po Ayun, nato malinaw. kukuwaon si ayam kasi araman nato igwa po ina tagsadiri. So ang gigibuon po nato duman is issuance of citation ticket. Sa totally stray po, talagang wala po kita magigibo sana kasi kung baga winalat na kang owner, si owner man o body kung nagpamanira na kung sa inman, di naman nato masusok. So kukuwaon na lang nato ito para mapreventara na po nato ang mga further danger na pwede itausad to na buhi na ayam. So kaya amo po yun ang purpose sa dina pagparehistro. Parehistro po. Yun. Yes So, po, ma'am. napakalaking tulong ang pagpaparehistro para malaman po kung meron pang nag-aalaga nito, may ari pa nito o wala na. So ayan ha, salamatunon Doc sa kasimbagan. Ito naman po idedagdag ko at least malinaw na po ngunyan sa sinabi ni Doc kita po na ito po na mga stray dog na wala kimay kagsadiri nasa na po iyan sa tuwa sa barangay na madakop iyan kung daiman pwede kitang mag-send letter sa request letter sa city vet para po sinda mismo ang magduman na makuha iyan, no? Now, as much as possible kita na dahil po kita magrarason please, kasi may iba po sa tuya na rascal, I'm sorry an sa tuya na mga rason. Kagawad, anong magigibumi? Ayam yan. Yes, dahil po yan mga isip na ayam. Totoo po yan. Kanina, napakagandang Dahil kiisip an ayam. Alagad kita na mga nag-aalaga ki ayam, igwa kitultul na isip.
na ano ang obligasyon ta. Perminta po yan pigsasabi na ano po kay yan pigbubugtak sa isipan sa pigsasabuot. No? Anin po ang gusto nindo? An perming igwa kita kinahihiling na may naaaksidente dahil sa ayam? Ay kung halimbawa man bagatabi, kita na mga pet owner, saro sa pamilya niya to ang na-disquired or na-aksidente because kang ayam, ano po kaya ang sa indong rason? Mangingisog ka mo o matutuwa Ano ka ang mo? inyong mamamatian? Kamaunon po yung natabi kagawad. Kasi ako may mga namidbida naman po. Paras po, since ko nakatrabaho, na-disquido po siya ayam didi sa barangay Ginlahon. Pangaranan ko na po ano. Opo. Buhi na ayam. May tagsadiri po, kaya lang nasa tinampo. Kampo to, duwang simana po dain nakalaog. Grabe po ang distroso sa kaniya lawas. Ang bitis po niya, halos day po niya mahiro. So, Dok. so isipon mo po to na duwang simana day siya nakatrabaho. So, Paano kung may pamilya ito? Yes po, tama po yun. Yato tabi kagawad ma'am, medyo okay pa to kasi buhay. Buhay. How about yung How about nawala ito ng, na, opo, pamilya? na dahil sa ayam na although maingat man siya nagmamaneho, kaya lang may bigla lang nagbalatas na Yes. ayam, na-disquido siya. Na-disquido. So, nano lang po yan to. Kaya po ba Tiwal. yan to saguton? Ang halimbawa, kung igway to sinduwang aki, kaya po ba papasaguton ang pagklase hanggang kolehiyo? Hanggang sa makatapos. Kaya po ba ihatag ang pangangaipo sa natawo na ina? Aram nato, yada ng irresponsable na tagsadiri. Kaya dapat po talaga ina ng mga irresponsable na tagsadiri, talaga po dapat masweto na po. Regarding po duman sa citation ticket, ano po, sino ang mag-issue at pwede po na malaman habang kasi hindi mo lahat alam yung citation kung ano po ang manera, kung kasi may mga may nagtatanong first offense, kung magkano po ang Okay na pa po yan. Maraming salamat po sa tanong. Dito pis wala na pong first offense, walang second offense, walang warning. at saka magkano daw po ang Ang dito po, nakalagay po dito sa citation ticket natin sa Irresponsible Pet Ownership Violations Receipt. So, yung violation po dito is unregistered dog and unvaccinated dog against rabies, 2,000 pesos. So, pet animal defecate in public place. Pag halimbawa may nakita kayo, kahit may talian at may kasamang may-ari, once excuse me po sa mga nag-aalmusal Yes, ha, opo. once po nagpadumi sa labas at hindi niya nilinis, that's 1,000 pesos. Ayan, So, tamang-tama yan dito, Dok, sa mga ang daming nagrereklamo, Yes po. napapapupo sa labas. Isingit ko lang po wag na po kayo makipag-away sa mga ganyan. Hayaan nyo lang. Gawin nyo, videohan nyo, picturean nyo, tapos isend nyo sa City Veterinary Office yung detalye. Pangalan ng may-ari, address ng may-ari, lugar kung saan nakita, oras kung saan nakita. Then isend nyo po sa amin. Kami na po yung magva-validate niyan. Upon validation po, kung ma-validate namin na siya po talaga yung may-ari nung, kami na po mismo mag-i-issue ng citation ticket. Hindi po mababanggit yung pangalan nyo. So yun na lang po, wag na po kayo makipag-away. Kasi mahirap na kasi, lalo na kung kapwa nyo, kabarangay nyo, kayo lang din yung magkikitaan. Sila na. Isend nyo na lang po sa amin. So dito pa, meron pa po dito nakalagay, dog bites, injury, distraction, accident caused by pet animals. Yung sabi nyo na Yes, aksidente. opo. So, that's 5,000 pesos. Failure to put leash outside residence. So, pinapalakad-lakad mo yung aso mo, walang tali o walang kasamang may-ari. Kahit may kasamang may-ari, kung wala naman tali, so wala yun, hindi under the control mo kasi pwedeng anytime, pwedeng Yes, tumakbo yan. lalo kung may kitang pusa or alam mo na. Hindi rason. Biglaan yun. Yun ang madalas agawin ko, Dok, na bigla ang tatawid yung aso Yes. na aksidente. Hindi rason na andito naman ako eh. Oo. Pero andyan Pero ka nga walang pero ano, walang tali, hindi under ng direct control mo. Kasi walang tali eh. So anytime pwedeng tumakbo yan. Yes. So yung multa po niyan is 500 pesos. No appropriate confinement to control pet, animal, and livestock. O kasama po ma'am livestock ha. Yung mga mahilig magtali dyan ng mga baka.
Kalabaw, di ba? May mga lugar tayo na Yes. Oo. nakatali Oo. pero nakakatawid sa kalye. Oo. So yun, nagki-create din po ng Aksidente. aksidente. Totoo yun, totoo yun, Dok. Banggitin Totoo yun. natin, pero ngayon okay na. Madalas dyan sa may pangpang. Yes, sa Pampang po yung maraming reklamo niya sa... Morning kay Kapitan. ABC Baldon. Nare-reklamo din sa akin ni Kagawad Baldon yan. Sabi ko, sige po Kagawad, Oo, unti-untiin dami. po natin. Yes. Kasi doon sa may... Bigla nang susulpot. Doon sa bandang taas nila, kahit Sa anong... may Red Palm, sa may kahit ano. anong sabi daw nila eh. Sabi ko, sige po Kagawad. Sa taas ng pangpang. Si Kagawad kasi very supportive yan eh. Yeah, good Si, morning. kay, EBC President yes. Baldon. Yes, Sir Baldon. Very supportive po yan sa mga programa po ng City Vet. Isa po yan sa sumusuporta sa atin. Oo. So yun, yung multa po nun is 1,000 pesos. Non-payment of impounding fees. So yung multa po nun is 500. Halimbawa may kinuha kang aso sa amin, hindi mo kinuha, 500 pa rin po yun. So walang lusot. Killing, cruelty, electrocution of pet animals. So 5,000 pesos po yun. Refusal to put dog under observation after biting incident. Yes. Halimbawa, nakakagat yung aso nyo, ayaw nyo pa obserbahan, 10,000 po yung multa nun. Trading of dog meat, ito yung pagbebenta. Pagbebenta ng Yes ano. po. Meron pa ba ganyan dito? Parang wala naman tayo na ano. Meron experience. daw po ma'am, kaya lang wala po kaming ebidensya. May mga Okay. kwento na meron Ah. daw po. Kaya lang wala po kaming ebidensya. Alam nyo naman, mahirap pag walang ebidensya. Ebidensya. Kailangan Oo. parati tayong merong hawak. Opo. Kaya mas maganda sana kung na-videohan. Yes. At least, oo. may ebidensya po tayo. Mahirap kasi yung sabi-sabi lang, hearsay. Tapos, ito po, refusal to shoulder medical vaccination expenses of the victim. Halimbawa, may yes. na-aksidente, ayaw i-shoulder, ayaw panagutan. That's 25 pesos. Yung balikan ko yung kinagat ng aso, tapos may counterpart din po ba yung may-ari? Dapat po, kasi nandito po yan, refusal to shoulder medical vaccination expenses of the victims. Kasi hindi naman halos every time merong ang city, ang provincial hospital ng vial ng vaccine. Anti-rabies Sagot po talaga vaccine. dapat ng may-ari ng aso yan. Sagot po Okay. ng may-ari yun. Nangyari yan sa akin na sample ko sa iyo, Doc. Nangyari yan, isa sa mga alaga naming aso na talagang hindi pa namin tinalian. Hindi namin ini-expect na yun pala makakagat siya. No? Kayo nagbayad ka. Totoo yan. Ako mismo nag-sacrifice. Sige, go. Mahal eh, 1.8 Pero, ata. hindi. Oo. Pero ang ginawa ko noon, Doc, talagang doon ko dinala sa ang ano ko lang talaga is yung pamasahe. And then foods, no problem. Basta ang importante doon, yung obligasyon ko sa nangyari na Yes yun po. na nakagat siya, ginawa ko. Oo. No? Kung merong vaccine, kasi kahit ng tapayan nauubusan din kung minsan nauubusan ng gamot ng vaccine ng Yes po, yes po, ang kasi- mahal-mahal. 1.8. Actually, isa din po to sa kuwan po natin na itong citation. Kaya Kampanya. pinupush Oo, po natin itong yes. citation ticket kasi para at least yung gastos ng City City. Health sa Males. pagbili ng gamot. vaccine is malesen po. Yes, oo. Mailagay pa nila sa Sa ibang ibang- services po nila na Ah. mas kailangan po. Kasi ito naman po kasi sa anti-rabies vaccine, ito naman kasi yung mga kagat-kagat is kaya naman natin i-prevent yes, eh. opo, pwede nating i-prevent kagagapan, pwede natin. Pwede po oo. natin hindi tulad ng Tama mga si ibang Doc. sakit talaga na talagang pag dumating sa iyo, Talagang- hindi mo kaya kahit anong kahit anong healthy living mo pa eh. Pag talagang Dumating yan. oo, ito kaya natin tong Ma-control. prevent control. So, So, sabi ko nga kung hindi lang naman po natin kaya yung responsibilidad ng pag-aalaga, Yes, wag na lang po oo. tayong mag-alaga kasi pwede pa po tayong makaperwisyo eh. Kasi sorry sa words kasi ang iba naman kunwari lang mga pet lovers na iingit lang may pero yung responsibilidad dapat po Yes, natin ma'am. ang dapat isipin. Hindi ibig sabihin na kaya mo mag-alaga, is pwede ka na mag-alaga. Tandaan po natin. Pag nagkasakit yung aso natin, kailangan natin ipa-vet yan, bilhan ng gamot. Kung hindi nga natin nabibilhan ng vitamins yung sarili natin what more? Kaya mo bang bilhan yung aso mo? Kung po yun real talk lang po tayo. Opo. Real talk lang po tayo. Isipin mo po muna kung hindi mo kayang bilhan ang sarili mo ng gamot, ng vitamins, ba't ka pa po mag-aalaga ng aso? Yes. Kasi yung pag-aalaga po ng aso hindi po biro yan.
Pag nag-alaga tayo na hindi nga natin kaya ibigay yung pangangailangan natin sa atin sarili, parang pinahirapan din natin yung alaga natin. Sila din naman yung magsasakripisyo, magsasuffer. So, please lang po, isipin po muna natin ng 10 ulit kung kaya ba natin mag-alaga, kung kaya ba natin ibigay yung pangangailangan ng isang aso o pusa, kung kaya ba natin silang ipagamot kung magkakasakit sila, kung kaya ba natin paliguan sila kahit once a week, kung kaya ba natin sila pakainin twice a day, kung kaya ba nating i-walk sila. Kasi hindi lang naman po may alaga kayo is andyan lang sa bahay, kailangan nyo rin pong ipasyal yan. Yes. Ito yun. Opo. So, isipin po muna natin yon. Hindi porket meron si kapitbahay, gusto ko rin mag-alaga, meron si kapitbahay. Wag po nating isipin na mag-aalaga tayo kasi gagawin nating bantay. Wag po ganon. Kasi, pag umalis kayo, sino magpapakain yan? Yung pag-aalaga po ng aso o pusa is a lifetime responsibility. So, yun po yung tandaan natin. Para ka rin naman nag-alaga ng bata. Ng Agawin tao. ko yung sinabi niya, totoo po yun. Kaya po siguro umaalis ng bahay natin ang ating mga alag dahil nagugutom. Isa yun sa responsibilidad natin na pakainin natin yung aso. Kasi hindi yan aalis ang bahay nyo na pupunta kung saan-saan. Sabi nga, kumakain na ng diaper. Sorry sa mga po. Eto, good morning kay Ma'am Rose Orchids. Thank you for watching. Sabi niya, sir, good morning, Sister Kaki. Talking about dog from Houston, Texas po to. Dapat ipagbawal na mag-alaga ng aso kung di ikulong sa loob ng bahay or dapat safe, wala na lang mag-alaga ng ayam para safe. Kasi sa kanila ma'am, tulad sa kanila, yung nag-text sa'yo sa US, bawat taon may binabayaran sila para sa dog registration nila. Bawat taon po yun ma'am, mahal po Yearly. Totoo yan. Iba yung presyo ma'am ng dog registration ng hindi neutered, ibig sabihin hindi castrated or hindi ligated. Iba yung bayad doon, mas mahal yung bayad doon, ma'am. Separate Opo, separate yun. Nakakapon, iba Tapos yung iba din po ma'am yung bayad ng ligated. Mas mura ma'am sa ligated at neutered. Sa neutered ma'am. At the same time ma'am, napansin mo sa kanila sa US, sa Europe, usong-uso yung trabaho na dog walker. Kasi nasa batas po nila yan na dapat yung mga alagang aso is nawo-walk at least 3 times a week. Na-exercise. Yes, kasi party po yan ng freedom ng isang aso. Aso. Oo. Dito sa Pilipinas. Mahigpit kasi yung animal welfare ma'am sa kanila. sa kanila. Yes, So, kaya maganda po sa... Tingnan mo ma'am yung mga Pilipinong nakatira na sa ibang bansa, alam nila talaga yung... And ako meron akong mga ando din ang mga relatives ko. Pag umalis sila, nagkukuha sila ng babayaran nila ng Ipipet hotel ma'am nila. per hour na magbabantay lang Yes po. sa alaga nilang aso. Ang iba naman iniiwan nila sa vet, magbabayad sila. Yes ma'am, may mga pet hotel po. Yes. Usong-uso po yung mga pet hotel Dito na sa yan. Sorsogon wala pang pet hotel. Wala Hindi yan. uso. Lalagay lang bahala ka maggutom, bahala ka sa buhay mo. Oo. Ganun. Sorry. Ayan. Dok, may katanungan pala ako, masama ba ang everyday na pinapaliguan ang Shih Tzu? Yes po. At Ideally least may po. nalaman tayo. May Shih Tzu na. Tayo po kasi 'di ba, parang papaligo natin para malinis. Malinis, mabango. Kasi Ideally po, once a week na paliligo sa isang aso is okay na po. Kasi bakit po hindi siya pwedeng araw-araw paliguan? Kasi mamamatay po yung natural flora sa skin niya. Yung natural na protection. Kasi hindi po sila tulad nung tao. Meron tayong pores na mga nila. Sila po wala. Wala. So tayo regular nagki-create ng protection yung balat natin. Kasi may pores tayo. Pinagpapawisan tayo. Yung aso wala. Yung aso po wala. Wala. Paano po ganito yan, Doc, no? Ever since po na 3 years na Mang ngayon girly, yung alaga mong aso, hindi pa pala araw-araw paliguan. Paano 3 years ko na po yung alaga? Ang katotohanan po niyan, Doc, At least may natutunan mula kami. mula nung nandoon siya mula nung nandoon siya sa akin, Doc, everyday ko siyang pinapaliguan. Hinahanap-hanap niya kasi ang nangyayari ganito, Mare, pag di ko siya pinaliguan, hindi siya makakatulog. Sa totoo lang, Doc. Kaya nga natapatanong ko kasi masama ba talaga gawa ng yung aso ko kaya talaga
everyday katulad ano yan ha, Doc, malamig yan or mainit yan, talagang ano niya, nag-ano siya na inaano niya kasi minsan nga, Doc, pag nakita niya na nagbubumban ako, nagaganyan na yan ang bubahan ko. Pero ideally po talaga hindi. 1 week. So, Ayan. once or twice a week, okay na po yun. Ay, din, Paano yung Doc bunso, na nasanay bawal yun? pala Kasi yung kawawa araw-araw naman. din, Naawa Ledesma. ako kasi once na hindi mo siya pinaliguan, naaawa ako eh. Kasi makukuha yung natural flora po ng skin. Mawawala po. Ang skin niya. Ayan. Hindi mo talaga Ayan. siya idea. Din, Ledesma, alam mo na. Sana oo narinig nga, mo. Doc, kaya nga napatanong ako kasi ano ba talaga ang pagpaligo ng katulad niya na si Tso? Kasi kahapon, mula nung pinaliguan ko, basta dire-diretso yan, Doc. Tapos pag hindi siya makatulog, Doc, na hapon, maski mga alas 5, alas 6, pinapaliguan ko siya. Hindi po siya kon. Hindi advisable. Hindi po siya. Dok, ano lang natin, linawin lang po natin kasi may mga kala nila ngayon lang itong citation. Hindi pero po, nabasa dire-diretso ko na rin po. doon, noon pa. No, tama po yan. Yung citation po was approved last year, 2024. And supposedly, barangay dapat. Actually po, depende na po ngayon sa barangay kung gusto nila magpa-issue ng citation. Magbibigay lang po sila ng 2 pangalan. Kasi mas gusto pa rin po namin na ibabato sa barangay kasi mas kilala po nila yung tao. Okay, ayan. So nagtatanong po, hindi lang po ito kapritsyo ng Citybet. I think last year, correct me if I'm wrong. Last year pa po talaga. And sa barangay po talaga dapat ito. Kaso, yun nga, natin na parang hindi nila sineryoso, walang I'm sorry. Tama bang words na binawi ng Citybet para sila na lang ang Hindi naman po actually binawi. Napilitan na po kaming i-implement. Kayon yes, kasi walang nangyari sa barangay. Hindi naman po sa walang nangyari. May mga barangay lang po talaga. Kasi gusto po sana namin at least lahat ng barangay po is compliant. Kaya lang po, may mga barangay lang po. May mga barangay po na okay po na nagko-comply po. Pero may mga barangay din po talaga na wala. Yan, no? So, ayan, Doc, Ayan, ha? sabi ni Ma'am Rose Orchids, every day, 2 times a day. Tapos sabi niya, ang aso namin, pag nagtatae, dinadampot namin ang tae ng aso. Pag dinampot, ang tae multa dito is $500. See? $1,000 US dollar. Mahal sa kanila, ma'am. Oh. Ayan. Napakamura pa sa atin. Mas maganda yun. Nabibigyan mo sila ng responsibilidad para Kaya sila, ma'am, talaga sa kanila sa US talaga kung dapat mahalan talaga para sila mismo maging aware din sila. Kaya kahit yung aso sa kanila, ma'am, pag bibili ka, mahal. Kasi kasama na din yung insurance. Wow. Oo. Tingnan mo ha, aso may insurance. So ayan, wala nang katanungan yan din kasi si Doc, alas 8 na, pwede pa ito next week. Magbabayometric pa. Magbabayometric pa si Doc. Doc, sige po, nasa sa inyo na ang microphone Thank you so kasi much, hindi na Doc. namin kayo abalahin pero next week, Doc, ha? Nalibang tayo sa sarap ng usapan. Sige, Doc. Muli po, nagpapasalamat po ako dito sa dalawang... Wait lang. Opo! Yung dog show! Dog show Opo, nyo. opo, wait Kasi lang po. sinend ko na rin sa mga friend ko na para at least ang lahat po alaman, may mga may mga alagang dog na merong ngayong 25th anniversary ng city. So, lahat po ng mga taga Sorsogon City, iniimbitahan ko po kayo. Iniimbitahan po kayo ng city government headed by our good mayor, Mayor Esther Iamor, sa darating na December 17. 7 a.m. to 12 noon sa City Hall grounds po, magkakaroon po tayo ng POFEC 2025. So, ito po ay dog show po to. Hindi lang po pala sa dog. Kasama yung cat, birds, kung may mga alaga kayong snakes, kasama na rin yun. Kung may mga alaga kayong turtles, pwede po yun. So, ito po ay gaganapin sa City Hall grounds. Yung prices po natin dito is, babanggitin ko na po yung prices para, kasi sayang, medyo malaki yung pamasko ni Mayor sa mga pet owner. Best in Show, 10,000 pesos. So may talent. May talent. Okay. Most Obedient Pet, 3,000 pesos. Friendliest Pet, 3,000 pesos. Best in Costume, 5,000 pesos. Best Groom Pet, 5,000 pesos. Pet and Owner Look Alike, Wow. 5,000 pesos. Cutest Pet,
3,000 pesos. Isali na. Senior Pet Award, 3,000 pesos. Most Unique Pet, 5,000 pesos. Most Talented, 5,000 pesos. Best in Obstacle, 5,000 pesos. Fastest ano? Eater, 5,000 pesos. So marami po kayong pwedeng Isali salihang na. event. Oo, Opo. pwede yung sa ano ni Ate Girlie, anak So, ni Ate Girlie. inaanyayahan po namin kayo. Yung registration po namin is starting December 3 to December 12 sa City Veterinary Office po. Pumunta lang po kayo sa opisina namin, magdala po kayo ng picture ng ng aso nyo, ng picture nyo ng dalawa, ng dog at saka ng owner or ng cat or ng owner or kahit anumang pet kasama yung owner po. Picture lang po, punta po kayo sa opisina, magparehistro po kayo, tapos kukunin po namin yung detalye ng pet nyo and detalye po ng owner. So, see you po sa December 17, 7 a.m. to 12 noon, City Hall grounds po. Yan. Maraming And umpisa salamat na po mga kaagapay sa umaga, bukas ang registration. Ano po, sa Gabos po, na mga interesado, bisita lang po kayo sa City Hall and hanapin niyo po ang opisina ng City Vet. Yan. Thank you so much, Thank Doc. you so much, sa Doc. oras na tinawag. Huwag kang magsasawa sa amin, Doc, ha? Kasi Maraming salamat din po sa inyong Yes. dalawa. kailangan talagang malaman Baka ng may mga taga babatiin ka pa Sorsogon. po, pasalamatan, Doc. Unang-una po nagpapasalamat po ako dito kay Ma'am Kaki at kay Kagawad Jata. So maraming salamat po sa walang sawang pag-imbita po sa akin nila dito para ipahayag po sa inyo yung mga programa po ng local government under ng City Veterinary Office po. So maraming salamat po sir, ma'am. And Welcome. maraming salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. And maraming salamat sa laging pagsuporta po ng butihing Mayor Esther E. Amor sa City Veterinary Office po sa lahat po ng programa nito. Thank you so much, Doc. Ayan Thank you po. so much, ma'am. Narinig po, nakasama po natin ngayong umagang ito si Dr. Jose Maria Alindugan. Ayan. Thank you so much. Thank Ingat you po. so God much po, bless. ma'am. Mabuhay God po bless, kayo, Doc, ha? Doc. Thank you so much po. Sa walang sawang Ayan, salamat tunon po mga kaagapay sa umaga. Dire-diretso po tayo. Mamaya po wag kayong maglilipat. Magbabalik po ang inyong kaagapay sa umaga. This program is being brought to you by JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort. Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Derm Pure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Victorino Bitong Daria. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit anong sugat ay naghihilom at ang pamilya ay muling nabubuo. Ako po si Edwin Divina, ang punong barangay ng Bukatan East District, Sorsogon City. Isang napakagandang regalo na makapingkod sa inyo. Sa muli, gawin po natin simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng ating Kapaskuhan. Kapitan Edwin Divina, kasama ang buong konseho, umabati ng Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. Naway ang diwa ng Pasko, magdala ng liwanag at pag-asa sa bawat tahanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pagbati mula kay Sureco 2 West District Director Angel Hanoras. Nina, nakapaskuhan, hagad ko ang sa inyong pakisumaro, asin pagkaburin niyo para sa maabot na 2026. Ini po ang sa inyong lingkod, Kapitana Lia Hamer, Barangay Bibintahan, East District, Sorsogon City, na nagpapaabot ng maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon.
the perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Paano bayaran ang Surayco 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Surayco 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Surayco 2 bill. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Ayan, magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga. And syempre, kasama po natin kanina, si Dr. Jose Maria Alindugan, ang City Veterinarian. Ayan. And sa gabos po na gusto po sumali po, free registration po yung gagawing pet show. Dog show. Hindi nga lang po dog, pwede yung cat. Sabi ni Doc, snake, bird. Free lang po yun. Kaya mag-uumpisa po ang registration bukas and kailangan po rehistrado ang inyong mga alagang aso sa veterinary office. Yes. Ayan. Napakalaki ng mga mga prizes and thank you syempre sa ating butihing ina kang Sorsogon. And syempre Mare, ayan alas 8:30 na Mare. Siguro kung Mare ang satuya ng mga topic kasi talagang short na kita sa oras. May lakawon ka man, may lakawon man ako. So siguro kumare, see you on Thursday again. Yes. No? Kasi importante hunon mo po ang lakawon kaini sa kuyang kumare. Importante hunon man po ang sa kuyang lakawon mari na kung sa inyo na kinagahalat duman sa kuyang ng mga pasyente sa Provincial Hospital. Yan, No? sa mga taga Provincial Hospital, good morning po. Taga Provincial Hospital, Apa. good morning. And good morning kay Dr. Bolo. And sa OPD, and sa gabos po ng mga yaon po ngunyan sa provincial hospitals, no? Lalo na po ang sa indang daing untok na mga empleyado na yaon po 24/7 nagtatrabaho, yaon po may namamati pa kita. So, kung date na pasarensyahan po kita, yaon po sinda permi sa paglingkod. So, ngunyan po, ito po si Kagawa Dante Jata, nagsasabi po na mag-ilingat po kita. Merry Christmas po sa Indogabos. Yes, at ito naman pang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang nakapaglingkod sa inyo. See you po sa Thursday ulit. Thank you. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.